May mga sakit na hindi kayang pagalingin ng gamot, mga sugat na hindi nakikita sa balat kundi sa kaluluwa. Kapag iniwan ka ng taong pinanghawakan mo, kapag ang mga panalangin mo tila sumasalpok lang sa kisame, kapag ang gabi ay nagiging mas mahaba dahil sa sakit na ayaw humupa, doon mo maiintindihan kung gaano kabigat ang salitang pagsubok. Maraming bumibigay, maraming sumusuko. Pero hindi ka kasama sa kanila. Alam mo kung bakit? Dahil may isang lakas na hindi nanggagaling sa katawan, kundi sa pananampalataya. Sa mga oras na walang makaintindi sa iyo, ang Diyos ay nakikinig. Kapag lahat ay tahimik, siya pa rin ang bumubulong. Huwag kang matakot, anak. Ako ang kasama mo. Pero ang tanong, naniniwala ka pa rin ba kahit tila wala siyang ginagawa? Kasi dito sinusukat ang tunay na pananampalataya. Hindi sa panahon ng kaginhawahan, kundi sa gitna ng sakit. Marami ang nagdarasal habang may pag-asa, pero kakaunti ang patuloy na sumasamba habang umiiyak. At kung ikaw ay isa sa kanila, ikaw na lumalaban kahit basag ang loob, ikaw ay higit pa sa iniisip mo. Dahil ang pananampalataya mo ay sandatang hindi kayang wasakin ng anumang sakit. May mga sugat na hindi mo kailangang ipaliwanag. May mga gabi na hindi mo kailangang ipakita na malakas ka. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang luha mo ay hindi kahinaan. Ito'y binhi ng pananampalataya. Bawat patak ay paalala na kahit pagod ka, pinili mong maniwala. Pinili mong hindi sumuko. Pinili mong kumapit sa kamay ng Diyos kahit hindi mo siya nakikita. At sa sandaling iyon, kahit hindi mo alam, nagsisimula ng gumaling ang iyong kaluluwa. Ang mundo ay magpaparamdam sa iyo na talunan ka. Sasabihin nitong wala ng pag-asa, natapos na ang laban mo. Pero ang pananampalataya ay ang tinig na sumisigaw mula sa loob, hindi pa tapos ang Diyos. Kapag ang lahat ay bumitaw, ang pananampalataya ang magtutulak sa iyo para lumakad kahit nanginginig ang tuhod mo. Dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Ang lakas mo ay hindi galing sa iyo, kundi sa isa na hindi kailanman nabigo sa kanyang mga pangako. At ito ang katotohanang ayaw ng kaaway na marinig mo. Kahit wasak ang katawan mo, kahit gutay-gutay ang puso mo, kapag may pananampalataya ka, mas makapangyarihan ka kaysa sa sakit. Ang pananampalataya ay hindi pagtakas sa realidad. Ito ang apoy na nagbibigay saysay sa paghihirap. Dahil sa bawat kirot may layunin, sa bawat luha may hinahanda ang Diyos. Sa bawat bakit may kasunod na ngayon ko naintindihan, kaya bago ka muling umiyak ngayong gabi, tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging malakas para manatiling matatag. Ang kailangan mo lang ay manampalataya. Dahil kapag ang pananampalataya mo ay buo, kahit ang pinakamalalim na sakit ay magiging daan papunta sa himala. At sa oras na iyon, maririnig mo ang tinig ng Diyos, mahina ngunit malinaw. Anak, ang pananampalataya mo ang magpapalakas sa iyo higit pa sa anumang sakit na iyong mararanasan. Ang pananampalataya mo ang magpapalakas sa iyo higit pa sa anumang sakit na iyong mararanasan. Iyan ang di matinag na pangako ng Diyos. Isang katotohanang isinulat hindi lamang sa tinta, kundi sa dugo ng mga nanampalataya bago pa man tayo isinilang. Ang salitang ito ay may ugat sa mismong puso ng kasulatan, kung saan paulit-ulit na ipinakita ng Diyos na ang pananampalataya ang tanging daan tungo sa tunay na kalakasan. Sa aklat ng Isaias 40:31 nakasulat, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, tatakbo at hindi mapapagod, lalakad at hindi manghihina. Ito ang puso ng pangakong ito. Hindi mo kailangang maging malakas sa sarili mo, dahil ang Diyos mismo ang magiging lakas mo. Ang talatang ito ay isinulat sa panahong ang Israel ay nasa gitna ng matinding pagdurusa, binihag, itinapon, halos mawala sa pag-asa. Ang mga tao ay nagtanong, nakalimutan na ba tayo ng Diyos? Ngunit sa gitna ng kawalan, dumating ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias, isang paalala na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nasusukat sa katahimikan ng panahon. Sa mga mata ng mundo, ang Israel ay natalo. Ngunit sa mata ng Diyos sila ay hinuhubog. Ang kanilang pananampalataya ay sinusubok, hindi upang wasakin,
kundi upang patatagin. Doon ipinanganak ang pangako. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay magpapanibagong lakas. Hindi dahil may sapat silang lakas, kundi dahil kumapit sila sa Kanya. Kung isasalin natin ito sa wika ng ating panahon, sinasabi ng Diyos, "Anak, kapag ubos na ang lakas mo, huwag kang mag-alala, may lakas ako para sa iyo." Sa bawat tao na nawalan ng mahal sa buhay, sa bawat inang hindi makabili ng gamot para sa anak, sa bawat manggagawang hindi alam kung saan kukuha ng pambayad bukas, ang Diyos ay nagsasabing, hindi pa ito ang katapusan. Ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa sakit. Ito ay pagtanggap na may Diyos sa likod ng bawat sugat. Kapag sinabi niyang magpapalakas siya, hindi ibig sabihin mawawala agad ang sakit. Ibig sabihin, bibigyan ka niya ng kapayapaan kahit sa gitna ng sakit. Ang pangakong ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Ang mas malalim nitong kahulugan ay espiritual, isang kalakasang kayang tumayo kahit paulit-ulit na nadadapa. Tandaan mo, si Abraham ay naniwala kahit matanda na. Si Job ay hindi tumigil sa pananampalataya kahit lahat ay nawala sa kanya. Si Pablo ay nagpapatuloy kahit sugatan at inusig. Ang pananampalataya nila ang naging dahilan kung bakit sila nagtagumpay, hindi dahil sa galing nila, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Kung paanong sila ay pinalakas noon, ikaw din ay pinalalakas niya ngayon. Isipin mo ito. Kapag ang isang sundalo ay nasa gitna ng digmaan, hindi siya umaasa sa lakas ng loob lang, kundi sa tiwala sa kanyang pinuno. Ganyan din ang pananampalataya. Hindi ito pagiging bulag, ito ay pagtitiwala na may Diyos na nakikita ang labanan na hindi mo nakikita. Ang pananampalataya ay ang pagpiling lumakad kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng daan. At sa bawat hakbang mo, unti-unting nabubuo ang lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Hindi mo kailangang maramdaman ito para masabing totoo, sapagkat ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa pakiramdam, kundi sa katotohanan ng Diyos na hindi kailanman nagbabago. Ngayon, sa panahon ng kaguluhan, pandemya at kawalan ng katiyakan, ang pangakong ito ay muling bumabalik na parang liwanag sa gitna ng dilim. Hindi ito lumang kasaysayan lamang. Ito ay isang buhay na salita ng Diyos na umaabot sa iyo ngayon sa mismong sandaling ito. Habang binabasa mo ito, maaaring pagod na pagod ka na, sa sakit, sa bigat ng buhay, sa kawalan ng direksyon. Pero ang Diyos ay nagsasabing, kung may pananampalataya ka, may lakas kang hindi mo pa nararanasan. Ang pananampalataya mo ang tutusto sa iyo sa oras ng panghihina, ito ang magtatayo sa iyo sa oras ng pagbagsak. Kaya't ang pangakong ito ay hindi lamang simpleng inspirasyon. Isa itong kasunduan sa pagitan mo at ng Diyos, isang tipan na nagsasabing, kapag ikaw ay nagtitiwala sa akin, ako ang magiging lakas mo. Hindi kailangang maging kumpleto ang buhay mo para magtiwala. Minsan, sa gitna mismo ng pagkawasak, doon mo matatagpuan ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya. Dahil kapag wala ka ng mahawakan, doon mo mararanasan na si Kristo mismo ang hahawak sa iyo. Kapag hindi mo na kayang tumayo, siya ang tatayo para sa iyo. Ang pangakong ito ay kasing totoo ngayon, tulad ng noong unang isinulat ni Isaias. Sa bawat henerasyong nakaranas ng digmaan, taggutom o sakit, ang mga salitang ito ay naging sandigan. At sa panahon natin na puno ng kaba, depresyon at takot, ito rin ang sagot. Kapag sinasabi mong pagod na ako, maririnig ng langit ang isang bulong, pero may pananampalataya pa rin ako. At iyon ang sandali kung kailan nagsisimula ang himala. Sapagkat sa paningin ng Diyos, ang pananampalataya mo ay higit pa sa anumang gamot, pera o kapangyarihan. Ito ang tunay na lakas na hindi kailanman mauubos. At kung tutuusin, ito ang lihim ng lahat ng tagumpay sa buhay espiritual, hindi kapangyarihan ng tao, kundi ang kabuuang pagtitiwala sa Diyos. Kapag ang pananampalataya ay buo, kahit ang pinakamalalim na sugat ay nagiging patunay ng katapatan niya. Kaya't huwag kang lilisan sa pangakong ito. Ang bawat araw ng pagtiwala ay isang hakbang palapit sa kalakasan na ipinangako ng Diyos. At sa susunod na harapin mo ang sakit, tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa.
Ang Diyos ay naroon hindi lang para gumaling ka kundi para patatagin ka. Dahil sa Kanya, ang pananampalataya mo ay magiging kalasag na magpapatagumpay sa iyo higit pa sa anumang sakit na darating. Kapag tumingin ka sa paligid ngayon, parang bawat sulok ng mundo ay may dalang sakit. Mga balitang puno ng digmaan, mga ospital na siksikan, mga puso na sugatan dahil sa kawalan ng pag-asa. Maraming tao ang hindi na naniniwala na may kabutihan pa sa likod ng lahat ng ito. Nakikita mo sila araw-araw, mga ina na nag-aalala kung saan kukuha ng pagkain, mga ama na nawalan ng trabaho, mga kabataang nawalan ng direksyon. At kung minsan, ikaw mismo iyon, yung natutulog na may mabigat na dibdib at nagigising na parang walang nagbago. Sa ganitong panahon, mahirap maniwala na may kapangyarihang higit sa sakit. Ngunit ito ang sinasabi ng Diyos. Ang pananampalataya mo, hindi ang lakas mo, ang magpapalakas sa iyo. Ang mga Israelita noon ay dumaan din sa ganitong mga sandali. Inalipin, itinapon, pinabayaan ng mga hari at nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, sinabi ng Diyos sa kanila na huwag mawalan ng pag-asa dahil ang kanyang lakas ay ibibigay sa mga nagtitiwala sa kanya. At ngayon, sa panahon ng modernong takot, mga virus, digmaan, kakulangan sa pagkain, depresyon, ang parehong mensahe ay bumabalik. Iisa lang ang pinagkaiba. Noon, desyerto ang kanilang nilalabanan. Ngayon, ang ating mga laban ay nasa loob ng isipan at puso, ngunit ang sandata ay pareho pa rin ang pananampalataya. Kapag sinabi ng Diyos na magpapanibagong lakas ang nagtitiwala sa Kanya, hindi ibig sabihin nito na hindi ka mapapagod. Ibig sabihin, sa oras ng pagod may daloy ng lakas na hindi mo alam kung saan nanggaling. Isang lakas na tahimik, hindi dramatiko. Tulad ng isang ina na kahit walang tulog, patuloy pa ring nag-aalaga. Tulad ng isang manggagawa na kahit walang katiyakan, patuloy na bumabangon. Tulad ng isang taong kahit umiiyak gabi-gabi, hindi pa rin tumitigil sa pagdarasal. Yun ang pananampalatayang nagpapalakas, ang kapangyarihang nakatago sa katahimikan ng pagtitiwala. Sa totoo lang, maraming nawawalan ng pananampalataya hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pagod. Ang pagod ang kalaban ng pananampalataya. Kapag araw-araw mong nararanasan ang parehong sakit, kapag paulit-ulit kang nadidismaya, dumarating ang sandaling gusto mo na lang sumuko. Pero dito pumapasok ang mensahe ng Diyos. Kapag hindi mo na kaya, hayaan mong ako ang bumuhat sa iyo. Hindi niya hinihinging maging matatag ka palagi. Ang gusto niya, manatili kang naniniwala kahit mahina ka na. Dahil sa kahinaan mo, siya ay lalong nagiging makapangyarihan. Isipin mo ang panahon ngayon. Ang mga balita ay puno ng kaguluhan, ang ekonomiya ay pabagsak, at maraming pamilya ang naghihirap. Parang wala nang ligtas na lugar. Ngunit tandaan mo, hindi kailanman nagbago ang katotohanan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung paano niya pinangalagaan si Daniel sa hukay ng leon, kung paano niya pinatahimik ang bagyo para kay Pedro, at kung paano niya binuhay si Lazaro mula sa kamatayan, iyon din ang Diyos na kasama mo ngayon. Dudes kintong Diyo ay hindi alamat. Mga paalala iyon na kapag dumating ang oras ng kawalan ng pag-asa, doon mas maliwanag ang liwanag ng pananampalataya. Kaya kapag sinasabi ng iba na walang solusyon, alalahanin mo na ang pananampalataya ay hindi kailangang maintindihan, kailangan lang maranasan. Hindi mo kailangang makita ang resulta bago ka maniwala. Minsan, ang unang himala ay ang pagpiling maniwala kahit wala ka pang nakikita. Tulad ng binhi na nakatago sa lupa, wala kang nakikitang pag-asa, pero sa ilalim ng lupa, may buhay na unti-unting sumisibol. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa mga nananampalataya, tahimik pero totoo. At kung titingnan mo ang mga tao ngayon, makikita mong marami ang naglalakad pero walang direksyon. Marami ang may trabaho pero walang kapayapaan. Marami ang may bahay pero walang tahanan sa puso. Ang pananampalataya ang bumabalik bilang tanging sagot, sapagkat kapag ang tao ay nawalan ng lahat, ngunit may pananampalataya pa rin, mayroon pa siyang lahat.
Ang pananampalataya ang tanging bagay na hindi kayang nakawin ng mundo, hindi kayang sirain ng sakit at hindi kayang agawin ng takot. Ito ang lihim na pinanghahawakan ng mga nakakaraos kahit imposible na. Kung noon ay nagpadala ang Diyos ng mana sa disyerto, ngayon ay nagpapadala siya ng lakas sa puso ng mga naniniwala. Hindi mo man ito makita, mararamdaman mo ito sa mga sandaling akala mo tapos ka na pero bigla kang bumabangon. Sa mga sandaling akala mo wala nang dahilan para magpatuloy, pero naririnig mo sa loob mo ang maliit na tinig na nagsasabing, "Kaya mo pa." Iyon ay hindi boses ng isip mo. Iyon ang boses ng pananampalatayang galing sa Diyos. Ang pangakong ito ay hindi limitado sa panahon ng Biblia. Idvay sa ngayon para sa iyo. Kapag dumating ang mga araw ng pagkalito, huwag mong kalimutan, kung kaya ng Diyos na buhayin ang patay, kaya niyang buhayin ang pag-asa mo. Kung kaya niyang palakarin ang pilay, kaya niyang itayo ang wasak mong espiritu. Kung kaya niyang palayain si Pablo sa kulungan, kaya niyang palayain ka sa bigat ng loob. Ang Diyos ay hindi nagbago. Siya pa rin ang Diyos ng mga himala at ang tanging hinihingi niya ay pananampalataya. Kaya ngayon, habang dinadala mo ang mga sakit na hindi mo maipaliwanag, tandaan mo ito, hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. Ang pananampalataya mo ay hindi lamang paniniwala, ito ay tulay papunta sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag pinili mong magtiwala, binubuksan mo ang pinto para siya ay kumilos. Kaya huwag kang matakot sa kinabukasan dahil ang Diyos na nagpangako noon ay siya pa ring Diyos na tutupad ngayon. At kapag natutunan mong magtiwala sa Kanya kahit sa gitna ng bagyo, matutuklasan mong ang pananampalataya mo ay tunay na mas malakas kaysa sa anumang sakit na iyong mararanasan. Minsan, ang mga kwento ng milagro ay parang mga alamat, mga kwento na ating naririnig, ngunit sa kalaliman ng ating puso, hindi tayo sigurado kung maaaring ang mangyari ito sa atin. Marami sa atin ang nagsasabi, kung ako lang sana, kung mangyari lang sa akin. Ngunit may mga tao na tulad mo na hindi lang nakikinig sa mga kwento ng iba, sila ang nagiging bahagi ng kwento. Sila ang mga tao na ang pananampalataya ay naging buhay na patunay ng kabutihan ng Diyos. Isa sa mga kwentong ito ay si Esther, isang batang babae na hindi inaasahan ng marami na magiging isang mahalagang instrumento sa plano ng Diyos. Hindi siya galing sa isang mayamang pamilya at hindi siya kilala sa lipunan. Ngunit sa mga sandaling ang kanyang bayan ay nasa panganib, siya ay tinawag ng Diyos upang maging bahagi ng isang mas malaking plano. Binigyan siya ng lakas at tapang upang tumayo sa harap ng hari at iligtas ang kanyang bayan. Walang makapaniwala na ang isang simpleng babae ay magiging dahilan ng kaligtasan ng isang buong lahi. Ngunit ang Diyos na siyang nagtakda ng plano ay siyang nagbigay ng lakas na kailangan niya sa panahon ng pangangailangan. Ang pananampalataya ni Esther ay naging dahilan upang ang kaligtasan ay dumating sa isang oras ng panganib. Isa pang halimbawa ay si David. Hindi siya ang pinakamataas sa kanyang pamilya, hindi siya ang may pinakamalaking katawan, at hindi siya ang pinakakilalang mandirigma. Ngunit nang dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay, si Goliath, si David ay tumindig at sinabi, "Sa pangalan ng Diyos ng Israel, lalaban ako." Hindi siya nagduda, hindi siya natakot. Ang kanyang pananampalataya kay Yahweh ang naging kanyang lakas sa harap ng pinakamalupit na kalaban. At nanalo siya, hindi dahil sa laki ng kanyang katawan o sa lakas ng kanyang espada, kundi dahil sa lakas ng pananampalataya sa Diyos na naging sandata niya. Hindi lang sila ang mga kwentong nagpapatunay ng pananampalataya. Sa bawat sulok ng mundo, may mga tao na naging saksi sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang halimbawa na hindi malilimutan ay si Maria. Nang siya ay isang dalaga, nabalitaan niyang siya ay magkakaroon ng anak, ang tagapagligtas. Walang makakapaniwala na isang dalaga ay magiging ina ng Mesyas. Ngunit ang kanyang pagtanggap sa plano ng Diyos ay nagbukas ng pintuan ng kaligtasan para sa lahat ng tao.
Sa kabila ng lahat ng panganib at kahirapan na dulot ng kanyang kalagayan, ipinagkatiwala ni Maria ang kanyang buhay sa Diyos. Ang pananampalataya niya ay nagdala ng tagumpay at kaligtasan sa buong sangkatauhan. Ang mga kwento ng pagbabago at tagumpay na dulot ng pananampalataya ay hindi natatapos sa Biblia. Marami sa atin ngayon ay may mga kwento ng milagro na maaaring hindi pa naririnig ng iba. Katulad ni Ana, isang ina na nawalan ng anak dahil sa isang sakit. Umiiyak siya gabi-gabi, hinahanap ang dahilan kung bakit kailangang mawala ang kanyang anak. Ngunit sa kanyang mga luha, nagdasal siya hindi upang magtanong, kundi upang humingi ng lakas. Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, ako ay maghihintay at magtitiwala sa iyong plano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataon upang makilala ang isang bagong doktor na nagbigay ng lunas sa sakit ng kanyang anak. Isang kwento ng pananampalataya na hindi alam ng karamihan, ngunit sa buhay ni Ana, ang pananampalataya ay naging tagumpay. Isa pang halimbawa ay si Juan, isang businessman na nawalan ng lahat ng kanyang ari-arian sa isang financial crisis. Ang negosyo niya na siyang pinagkakakitaan niya ay nalugi. Ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng matinding problema sa pananalapi. Ngunit hindi siya nag-surrender sa kanyang kalagayan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagdasal siya at nagsabi, Panginoon, magtiwala ako sa iyong plano. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Sa mga susunod na buwan, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Nakahanap siya ng bagong oportunidad at unti-unting nakabangon mula sa pagkatalo. Sa kanyang muling pagangat, sinabi niya, ito ay hindi dahil sa aking sariling lakas. Ito ay dahil sa pananampalataya ko sa Diyos. Sa lahat ng mga halimbawa na ito, mapapansin mo na hindi ang mga tao mismo ang nagbigay ng tagumpay, kundi ang pananampalataya sa Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Sa bawat kwento ng pagbabago, nakita natin na ang pananampalataya ay hindi isang teorya, kundi isang buhay na patunay na ang Diyos ay gumagalaw sa ating buhay. Ang mga milagro ay hindi laging umaabot sa oras na gusto natin, ngunit laging dumarating sa tamang oras. Ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, magagawa niya. Ang mga bagay na hindi natin kayang tiisin sa atin ng Diyos. Ang mga kwento ng milagro ay hindi tumitigil. Kung ngayon ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, alalahanin mo ang mga taong ito na hindi sumuko at naranasan ang kamay ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ay naging halimbawa ng pananampalataya at ikaw ay tinatawagan upang sundan ang kanilang yapak. Minsan, ang ating mga kwento ay nagsisilbing liwanag para sa iba, kaya't huwag mong isipin na wala nang magagawa ang pananampalataya. Ang Diyos na gumalaw sa buhay ni Esther, David, Maria, Ana at Juan ay siya ring Diyos na magpapalakas sa iyo at magbibigay ng pag-asa sa iyong buhay. Nasa gitna ka ng iyong laban at ang tanong ay, magtitiwala ka ba sa Diyos? Kapag ang sagot mo ay oo, makikita mo ang mga pagbabago at milagro sa buhay mo, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi sa bawat araw na pinipili mong magtiwala. Ang pangako ng Diyos ay hindi natatapos sa kasalukuyan lamang. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa ating araw-araw na buhay, kundi pati na rin sa hinaharap, sa isang plano na matagal nang itinadhana at naipahayag sa pamamagitan ng mga propesya. Ang mga salitang binanggit ni Isaias na magpapanibagong lakas ay hindi lamang isang paalala ng kalakasan sa gitna ng pagsubok, kundi isang malalim na bahagi ng isang mas malaking plano na nakasulat sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa aklat ng Apokalipsis, makikita natin ang patuloy na paglalarawan ng mga pangako ng Diyos, kung saan ang kanyang mga propesya ay nagsasabi ng pag-asa at kaligtasan sa kabila ng pagdurusa. At papahirin ng Diyos ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. At walang kamatayan ni panaghoy, ni pananakit pa ang magiging bahagi ng kanilang buhay. Apokalipsis 21:4. Ang pangako ng Diyos ay isang pangako ng kaligtasan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi pati na rin sa buhay na darating.
Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kaluwalhatian na darating, isang mundong walang sakit, walang paghihirap at higit sa lahat walang takot. Ngunit, hindi lamang sa hinaharap ang pangako ng Diyos. Ang kanyang mga propesya ay nagsasabi na ang kanyang mga pangako ay kumikilos na ngayon sa ating kasalukuyang panahon. Ang mga himala na nakita natin sa nakaraan, tulad ng pagbabalik ng Israel sa kanilang lupa, ang muling pag-akyat ng mga tao sa Jerusalem, at ang patuloy na pag-usbong ng mga makabayang hakbang, lahat ng ito ay mga patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita at siya ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Ang mga propesya ay hindi lamang nakalaan para sa malalayong panahon. Ito ay isang buhay na katotohanan na ating nararanasan ngayon. Isa sa mga makapangyarihang halimbawa nito ay ang muling pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang ipinangako. Ang pagkakatatag ng Israel bilang isang bansa noong 1948 ay isang matibay na tanda na ang mga propesiya ng Diyos ay hindi nauurong. Si Ezekiel sa kanyang aklat ay nagsabi, "At ibabalik ko ang aking mga tao sa kanilang sariling lupain." Ezekiel 36:24. Sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig na kinaharap ng bansang Israel, nanatiling tapat ang Diyos sa kanilang bayan at muling pinatayo ang kanilang bansa. Ito ay isang makapangyarihang paalala na ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang pangako at ang kanyang mga salita ay nananatiling buhay at tapat. Sa kabila ng mga pangarap na tila imposibleng mangyari, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Na kung titingnan natin ang ating kasaysayan, makikita natin kung paano ang mga pangako ng Diyos ay natupad sa buhay ng mga tao, maging sa ating mga personal na kwento. Ang mga himala ng Diyos ay hindi nakasentro lamang sa nakaraan, kundi isang patuloy na pagkilos na umaabot sa ating mga araw ngayon. Kung paano siya nagligtas sa mga tao ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, gayon din ang kanyang pagligtas sa atin sa oras ng ating pangangailangan, na hindi ito isang bagay na nakakulong sa mga sinaunang kwento. Ito ay buhay at totoo at patuloy na nagaganap sa ating mga buhay. Ang bawat pangako ng Diyos ay may katumbas na propesya. Ang mga propesya ay hindi lamang mga salita na itinadhana upang mangyari sa hinaharap. Ito ay isang pagsaksi sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mga pangako ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang plano para sa atin. Isang plano ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung paano siya nagbigay ng kaligtasan sa mga Hudyo mula sa pagkaalipin, gayon din ang kanyang pagbibigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa mula sa mga kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang ating kaligtasan, tulad ng mga pangako ng Diyos sa nakaraan, ay isang pagpapahayag ng kanyang kabutihan at katapatan. Habang tayo ay patuloy na nabubuhay sa mundong puno ng pagsubok, hindi natin dapat kalimutan na ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salitang isinulat sa aklat, kundi isang aktibong bahagi ng ating buhay. Ang kanyang mga pangako ay nagsisilbing gabay, nagiging ilaw sa ating madilim na mga araw at nagbibigay ng lakas sa ating mga mahihinang sandali. Bawat kaganapan, bawat pagsubok ay may layunin at ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa atin. Ang mga propesiya ay hindi mga abstraktong ideya o simbolismo lamang. Ito ay mga aktibong salita na patuloy na gumagalaw at nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang pangako ng Diyos ay buhay. Ito ay totoo at ito ay magaganap hindi lamang sa hinaharap, kundi ngayon sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapag nararamdaman mo na wala ng pag-asa, alalahanin mo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako ay walang katapusan. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay hindi lamang isang personal na ugnayan, kundi isang bahagi ng isang mas malawak na plano na magbibigay ng buhay at kaligtasan sa buong sangkatauhan. Ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako ay siya ring Diyos na tutupad sa kanyang mga propesya, at sa kanyang mga pangako makikita natin ang kanyang kabutihan at kaligtasan. Bakit nga ba
Kung ang Diyos ay may pangako, may mga pagkakataon pa rin na tila hindi ito natutupad. Minsan ang mga salita ng Diyos ay parang hangin na hindi natin mahawakan. Naririnig natin, ngunit hindi natin nakikita ang katuparan. Ibinibigay niya ang pangako, ngunit bakit sa kabila ng ating pananampalataya, nararanasan pa rin natin ang sakit, ang hirap, at ang kawalan ng kasiguraduhan? Hindi ba't may mga oras na napapaisip tayo, kung ang Diyos ay tapat sa kanyang salita, bakit ako dumadaan sa ganitong pagsubok? Bakit tila hindi ko pa nararanasan ang kanyang pangako? Ay mga tanong na dito ay likas sa ating pagkatao. Ang tao ay may natural na pagnanais na makita agad ang katuparan ng mga pangako. Subalit, may isang mahalagang katotohanan na kailangan nating maunawaan. Ang oras ng Diyos ay hindi katulad ng ating oras. Ang ating pananaw sa panahon ay limitado. Bawat segundo ng ating buhay ay tumatakbo, ngunit sa mata ng Diyos, ang kanyang mga plano ay hindi nakabase sa ating pag-aakalang agaran. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nauurong o nauurong batay sa ating timeline. Sa halip, ang kanyang mga pangako ay natutupad sa tamang oras na kanyang itinakda. Sa aklat ng Habakuk 2:3, makikita natin na binanggit ng Diyos, sapagkat ang pangako ay tiyak na matutupad at hindi ito magtatagal. Kung maghihintay ka, tiyak na darating ito. Ito ay isang paalala na ang mga pangako ng Diyos ay tiyak at hindi nagmamadali. Hindi siya tulad ng tao na nagmamadali at nais ng agarang sagot. May mga pagkakataon na iniisip natin na ang Diyos ay nagtatagal sa kanyang mga pangako. Ngunit sa katunayan, ang mga ito ay tumutupad sa isang panahon na tanging siya lamang ang nakakaalam. Kung minsan ito ang nagiging dahilan ng ating pagkabigo at takot, iniisip natin na ang delay ay nangangahulugang hindi matutupad ang pangako. Ngunit sa Diyos, ang delay ay isang pagkakataon na tayo'y lumalim at matuto. Minsan, ang pagsubok ay hindi isang palatandaan na ang pangako ay hindi matutupad, kundi isang pagsasanay para sa atin upang mapagtibay ang ating pananampalataya. Bago ipinanganak si Isaac, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay ipinagpaliban ng maraming taon. Puno ng pagsubok, matinding paghihintay at patuloy na paniniwala, dumaan si Abraham sa maraming taon ng pagkaantala bago natanggap ang pangako ng anak. Ngunit ang pinakamahalagang aral dito ay ito, ang delay ay hindi pag-abandona. Sa halip, ito ay isang pagkakataon na palalimin ang ating pag-unawa sa Diyos at palakasin ang ating pananampalataya. Ang pag-antala sa pangako ay hindi ang kabiguan ng Diyos. Ito ay isang hakbang sa paghubog ng ating karakter. Gayon din si Jose na nagdusa ng maraming taon sa bilangguan bago makamit ang tagumpay at maging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Inisip ba niya na ang pangako ng Diyos ay hindi matutupad dahil sa pagkaantala? Hindi. Sa kabila ng mga tao ng pagkaalipin at paghihirap, si Jose ay patuloy na nagtitiwala na ang Diyos ay may plano para sa kanya. Hindi siya tumigil sa pananalig, bagkus pinili niyang magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ito ay isang paalala na hindi natin nauunawaan ang buong plano ng Diyos. At ang bawat paghihirap ay may layunin. Ang bawat yugto ng ating buhay ay isang hakbang patungo sa katuparan ng kanyang pangako. Minsan, may mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay nauubos at dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos, ang pagtanggap na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Si Habakuk na isang propeta ay nakaranas ng matinding kalituhan sa mga pangyayari sa kanyang bayan. Sa aklat ng Habakuk 1:2, tinanong niya ang Diyos, hanggang kailan ako magsisigaw ng tulong at hindi mo ako diringgin? Tila ba ang Diyos ay hindi tumutugon? Ngunit sa kabila ng lahat ng pagdududa ni Habakuk, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Nang maglaon, ipinakita ng Diyos kay Habakuk na ang mga bagay na hindi natin kayang unawain ay may mga dahilan. Sa huli, si Habakuk ay natutong magtiwala at magpasalamat kahit na hindi pa nakikita ang katuparan ng pangako.
Bagamat ang puno ng igos ay hindi mamumunga, sabi niya, ang Panginoon ay aking kaligtasan, Habakuk 3:17-8. Ipinakita ni Habakuk na kahit sa gitna ng kahirapan, maaari pa rin nating magtiwala at magpasalamat sa Diyos dahil alam nating ang kanyang pangako ay matutupad sa tamang panahon. Ngayon, marahil ikaw ay nagdududa kung darating pa ba ang katuparan ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok at pakiramdam mo ay hindi pa dumarating ang iyong hinihintay, tandaan mo na ang delay ng Diyos ay hindi nangangahulugang hindi siya tapat. Sa bawat pagsubok, siya ay kasama mo at sa bawat pagdududa, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi mo alam kung kailan darating ang sagot, ngunit ang isang bagay na tiyak ay ito: kapag dumating ang oras ng Diyos, ang kanyang pangako ay matutupad. Hanggang sa pagdating ng tamang panahon, patuloy na magtiwala. Ang delay ay hindi nangangahulugang pagtanggi. Ito ay pagkakataon na palalimin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita na isinusumpa sa ating buhay. Sila ay buhay at aktibong bahagi ng ating araw-araw na paglalakbay. Hindi sapat na malaman lamang natin ang mga pangako ng Diyos. Kailangan din natin itong isabuhay. Ang pananampalataya ay hindi isang konsepto na tanging tinalakay sa mga puok-dasalan o sa mga aklat, kundi isang buhay na aktibong nagpapakita ng pagtiwala at pag-asa sa bawat hakbang ng ating buhay. Diyan mga pangako ng Diyos ay hindi nakalaan lamang para sa mga mabuting araw, kundi lalo na sa mga oras ng pagsubok at pangangailangan niyang unang hakbang sa pagpapalago ng pananampalataya at pag-aangkop ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay ay ang paulit-ulit na pagninilay sa mga salitang kanyang binitiwan. Halimbawa, kung ang pangako ng Diyos ay, ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan, Filipos 4:19, simulan mong basahin ito araw-araw. Kapag humarap ka sa mga pagsubok, basahin mo ito ng malakas. Ideklara ito sa iyong buhay. Kapag ikaw ay dumaan sa matinding pag-aalala o problema, huwag kalimutan na ang Diyos ay ang tagapagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Gamitin ang kanyang mga salita bilang sandata laban sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang ikalawang hakbang ay ang aktibong pananampalataya sa kabila ng lahat ng pagdududa. Ang pananampalataya ay hindi isang passive na estado. Hindi ito tungkol lamang sa pagkakaroon ng tamang kaisipan. Ito ay nangangahulugang pagkilos ayon sa ating pananampalataya. Hindi sapat na magdasal tayo at maghintay. Ang pananampalataya ay may kasamang aksyon. Halimbawa, kung ikaw ay may pangako ng Diyos sa iyong buhay, gaya ng pangako ng pagpapala sa iyong trabaho o negosyo, ikaw ay tinatawagan upang magtiwala kay God sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin. Hindi ka nakatayo lamang at hinihintay na darating ang mga biyaya. Kailangan mong magtrabaho at kumilos, batay sa mga pangako ng Diyos. Ikatlo, mahalaga ang panalangin sa bawat hakbang ng ating buhay. Hindi lamang sapat na magdeklara ng mga pangako ng Diyos, kundi kailangan din nating dumaan sa proseso ng patuloy na pananalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang formal na aktibidad. Ito ay isang aktibong pakikipag-usap kay God sa bawat tanong na bumangon, sa bawat pangarap na tila malabo, sa bawat kaba na nararamdaman. Ilatag mo ito sa Diyos. Ang Diyos ay handang makinig sa iyo sa lahat ng oras at sa bawat panalangin madarama mo ang kanyang presensya. Bawat pagdarasal ay isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos at isang hakbang patungo sa pagsasakatuparan ng kanyang mga pangako. Ikaapat, ang pagtanggap ng sagot ng Diyos ay hindi palaging ayon sa ating plano. Minsan iniisip natin na ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay mangyayari sa ating oras at sa ating paraan. Ngunit ang Diyos ay may mas mataas na layunin at mas magandang plano para sa atin. Kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa ating nais, ito ay hindi nangangahulugang hindi natutupad ang kanyang mga pangako. Minsan, ang sagot ng Diyos ay dumating sa isang paraan na hindi natin inaasahan, mas mabuti at mas angkop sa ating mga pangangailangan. Kapag tayo ay natututo ng pagtanggap,
Kapag hindi natin pinipilit na mangyari ayon sa ating mga plano, matutuklasan natin ang mas magagandang bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Ikalima, ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos sa bawat sitwasyon ay isang aktibong proseso. Hindi ito natatapos sa isang beses na pananampalataya, kundi isang patuloy na lakbay. Ang bawat hakbang ay isang pagkakataon na magsimula at magtiwala muli sa Diyos. Kung ikaw ay dumaan sa matinding pagsubok, ang pagdeklara ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay ay isang hakbang upang muling magtiwala at magpatuloy. Kapag ikaw ay nawalan ng pag-asa, basahin muli ang mga pangako at magtiwala na ang Diyos ay naroroon, hindi upang pabayaan ka, kundi upang tulungan ka. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa hindi na pagkakaroon ng problema, kundi sa pagkakaroon ng tapang at lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ika-6, magpasalamat sa Diyos kahit sa mga mahihirap na panahon. Ang pagpapasalamat ay isang tanda ng pananampalataya. Kapag tayo ay nagpapasalamat, hindi lamang natin ipinapakita ang ating pasasalamat sa Diyos sa mga magagandang bagay, kundi ipinapakita din natin na nagtitiwala tayo na ang kanyang plano ay ang pinakamabuti para sa atin. Ang bawat pagsubok, kahit gaano pa ito kabigat, ay may layunin. Sa pamamagitan ng pasasalamat, nakikita natin na ang lahat ng bagay ay may dahilan at ang lahat ng bagay ay gumagana para sa ating kabutihan. Ang pagpapasalamat ay isang paraan ng pagtiwala na ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa ating buhay. At kahit na hindi natin nakikita ang buong larawan, sa bawat hakbang ng iyong buhay, patuloy mong pagnilayan at isabuhay ang mga pangako ng Diyos. Ideklara ito araw-araw at magtiwala na hindi ka nag-iisa. Huwag kalimutan na ang pananampalataya ay hindi isang passive na estado. Ito ay isang aktibong pagpapakita ng tiwala sa Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa bawat paghihirap, ang mga pangako ng Diyos ay patuloy na magiging ilaw sa ating landas. Huwag mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Patuloy na magtiwala, magpasalamat at kumilos sa pananampalataya at makikita mong ang mga pangako ng Diyos ay magiging buhay sa iyong araw-araw. Ngayon, ang oras na ito ay hindi aksidente. Ang mga salita ng Diyos na ating narinig ay hindi pagkakataon lamang. Ang mga pangako na inihayag sa ating mga puso ay hindi isang bagay na maaaring palampasin o baliwalain. Kaya't hinihikayat kita ngayon mismo na gumawa ng hakbang ng pananampalataya. Hindi mo kailangang maghintay pa. Hindi mo kailangang magduda kung sapat na ang iyong lakas. Kung nararamdaman mong ang bigat ng buhay ay napakabigat, kung ang mga pangarap mo ay parang malabo at malayo, ito na ang pagkakataon para sumagot at magtiwala. Hindi mo kailangan maghintay ng perpektong panahon. Hindi mo kailangang maging malakas. Ang kailangan mo ay ang tapang na lumapit sa Diyos at magtiwala na ang kanyang mga pangako ay para sa iyo. Huwag mong hayaan ang pag-aalinlangan na pumigil sa iyo. Huwag mong hayaan na ang takot ay magdikta ng iyong mga desisyon. Ngayon ay panahon para ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng iyong iniisip at nararamdaman. Sabihin mo, Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo. Tinatanggap ko ang iyong mga pangako sa aking buhay. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Habang ang buong mundo ay patuloy na umaagos sa gitna ng takot at pagsubok, ikaw ay may pagkakataon upang tumindig at magsabi, hindi ko kaya mag-isa, ngunit alam ko na ang Diyos ko ay tapat. Alam ko na ang kanyang mga pangako ay magaganap sa tamang oras. Hindi mo kailangang maghintay ng sagot sa lahat ng iyong tanong, ngunit tiyak na makakamtan mo ang kapayapaan kapag inilagay mo ang iyong buhay sa kamay ng Diyos. Hindi mo kailangang mag-isang dumaan sa mga pagsubok. Kailangan mo lamang magtiwala na may Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Isipin mo ang libu-libong tao ngayon na nakikinig sa parehong mensahe. Bawat isa sa atin ay may sariling laban, sariling pinagdadaanan, ngunit magkakasama tayo sa pagtangkilik ng mga pangako ng Diyos. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan at siya ay laging nandiyan upang iparamdam ang kanyang presensya.
Kaya ngayon, sumama ka sa akin at ipahayag ang iyong pananampalataya. Hindi ka nag-iisa, ang bawat isa sa atin ay magkasama sa pagtanggap ng kanyang mga biyaya. Ngayon, isuko mo ang iyong mga pangarap, ang iyong mga takot at ang iyong mga pangangailangan sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong mga pangako. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na nagpapaalipin sa aking puso. Ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon upang magsimula ng bagong buhay, ng bagong pananampalataya. Walang mali sa pagiging mahina, walang mali sa pagiging nangangailangan. Hindi ka kailangang magpanggap na malakas kung ang totoo ay puno ka ng pag-aalinlangan at takot. Ang unang hakbang ay ang pagpapakumbaba, ang pagtanggap na hindi mo kayang mag-isa, ngunit may Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Ngayon, itaas mo ang iyong puso at isuko mo lahat kay Kristo. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong pasakit at magtiwala na Siya ang magbibigay ng tamang sagot sa tamang oras. Nais kong tawagin ka ngayon upang ipahayag sa iyong puso at bibig ang iyong pananampalataya. Halika, isara mo ang iyong mga mata at ilapit ang iyong puso sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoon, ako ay magtiwala sa iyo. Tinatanggap ko ang iyong mga pangako sa aking buhay. Ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng aking takot, ang lahat ng aking mga pangarap na hindi ko alam kung paano matutupad. Alam ko na ang iyong plano para sa akin ay mas mabuti kaysa sa aking plano. Salamat sa iyong mga pangako ng pag-asa, sa iyong mga pangako ng kaligtasan. Kapag ikaw ay nagdasal ng ganito, alam mo ba na hindi ka nag-iisa? Sa bawat isa sa atin na nagsasabing Amen, tayo ay nagsasama-sama sa pananampalataya. Tayo ay isang katawan, isang pamilya na naglalakad patungo sa mga pangako ng Diyos. Kaya't habang ang iba ay nagdududa, ikaw ay narito upang magtiwala. Magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga salita. Hindi mo kailangang makita agad ang resulta. Ang Diyos na nagsabi ng maghihintay ka at tiyak na darating ay hindi kailanman nagbabago. Ngayon, kung ikaw ay handang magtiwala at sumunod sa Diyos, sasamahan kita. Ideklara natin ang ating pananampalataya sa ating mga buhay at sabay-sabay nating ipadama sa ating puso ang lakas ng Diyos. Sumunod ka sa Kanya at makikita mong ang bawat hakbang na tatahakin mo ay magdadala ng kalakasan at pag-asa. Ibigay mo ang lahat sa Diyos at tamasahin mo ang buhay na puno ng Kanyang mga pangako. Magsimula tayo sa isang tahimik na sandali. Ipinapaabot ko sa iyo ang pagkakataong maglaan ng ilang minuto upang huminto, huminga at ilapit ang iyong puso sa Diyos. Isara mo ang iyong mga mata at ilagay ang iyong mga kamay sa iyong dibdib. Ipinagpapasalamat ko ang bawat isa sa atin na narito ngayon, sama-sama, nagsasama sa pagninilay, sa pagdarasal at sa pagtanggap ng mga pangako ng Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang panalangin. Ito ay isang pagtanggap na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Panginoon, dumudulog kami sa iyo ng may kababang loob at may pusong puno ng pag-asa. Sa mga oras ng pagdududa at takot, ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga takot at ang lahat ng aming pasakit. Alam namin na hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Pinili naming magtiwala sa iyo, Panginoon. Pinili naming tanggapin ang iyong mga pangako at ipagkatiwala ang aming buhay sa iyo. Panginoon, alam namin na ang iyong mga salita ay tapat at totoo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ito ang pangako na umaabot sa amin ngayon. Kaya sa bawat hakbang ng aming buhay, patuloy kaming magtitiwala sa iyo. Habang kami ay dumadaan sa pagsubok at paghihirap, nalalaman namin na ang iyong mga pangako ay buhay at makakamtan namin ang tagumpay sa pamamagitan ng iyong tulong. Panginoon, ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat dahil alam namin na ikaw ay patuloy na magbibigay ng lakas at kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Pagdating ng mga pagsubok, kami magsasabi, ang Diyos ang magbibigay sa amin ng lakas at sa Kanyang pangalan. Kami ay mananalo. Ipinagpapasalamat namin ang bawat hakbang na kami ay tinutulungan mo
Kahit sa mga sandaling hindi namin nakikita ang buong larawan, Panginoon, iniaalay namin ang aming mga pamilya sa iyo. Pinagpapasalamat namin ang mga pagkakataon na kami nagkakaroon ng pagkakataon na magpatuloy sa aming mga buhay. Alam namin na hindi mo kami pababayaan. Ipinagpapasalamat namin ang iyong mga pangako na nagsasabing kami ay hindi mag-iisa. Ipinagpapasalamat namin na ikaw ang aming tagapagtanggol, ang aming tagapangalaga at ang aming tagapagligtas. Sa oras na ito, ipagpapasalamat namin sa iyo ang bawat sagot sa aming mga panalangin. Hindi kami nag-aalala tungkol sa bukas, sapagkat alam namin na ang iyong mga plano ay higit sa aming inaasahan. Ang bawat tanong na aming itinatanong, bawat pangarap na aming ipinagpapasalamat, ay nais naming ilagay sa iyong mga kamay. Alam namin na ang bawat pagsubok ay may layunin, at ang bawat hakbang na tatahakin namin ay makakamtan sa pamamagitan ng iyong kalakasan at tulong. Panginoon, ngayon ay nagsusumpa kami sa iyo ng ganap na pagtitiwala. Pinipili naming sundan ang iyong mga plano at yakapin ang bawat araw sa pag-asa na ikaw ay laging kasama namin. Hindi kami maghihintay ng isang perpektong oras o kondisyon, kundi patuloy kaming maghihintay at magpapasalamat sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pangako, sa iyong mga salitang tapat na hindi magbabago. Inaalay namin ang aming mga pangarap sa iyo ngayon. At kung ikaw ay may alinlangan, alam mong narito kami para magdasal ng sama-sama. Nais namin na maranasan mo rin ang mga milagro ng Diyos sa iyong buhay. Magtiwala ka. Magtiwala na siya ay gagawa ng mga himala sa iyong buhay. Sama-sama tayo sa pagdulog sa Kanya, umaasa na ang mga pangako niya ay magaganap sa ating lahat. Ngayon, habang inihahain namin ang ating mga puso sa Diyos, sama-sama natin ipahayag sa ating mga bibig, Panginoon, ako ay naniniwala sa iyong mga pangako. Ibinabalik ko ang lahat ng aking takot at pangarap sa iyo. Naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay gumagana ayon sa iyong plano. Naniniwala ako na ang iyong mga pangako ay matutupad sa tamang oras. Ipadama natin ang ating pananampalataya at sabay-sabay na magsabi ng Amen. Tanggapin mo ang biyaya at lakas ng Diyos na darating sa iyong buhay. Hindi ka nag-iisa sapagkat siya ay naroroon, hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at ito ay isang katotohanan na hindi natin dapat kalimutan. Kahit na ang buhay ay puno ng pagsubok, ang mga pangako ng Diyos ay laging magpapatuloy at magdadala sa atin ng pag-asa. Hindi siya nagbabago, hindi siya kailanman magpapabaya at ang kanyang mga salitang ipinahayag sa atin ay tapat na matutupad. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagsanggi, makikita mo na ang kanyang mga pangako ay hindi natitinag. Hindi kita iiwan ni pababayaan man, ang sinabi ng Diyos sa atin. At ito ay totoo, hindi lamang sa mga magagandang panahon, kundi lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Sa kabila ng lahat ng mga bagyong dumaan at patuloy na dumarating sa ating buhay, ang ating Diyos ay isang matatag na kalasag. Walang pagsubok na hindi niya kayang dalhin kasama tayo. Walang kalungkutan na hindi niya kayang palitan ng kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng hindi natin nakikita, ang Diyos ay gumagalaw sa ating buhay. Patuloy siyang nagdadala ng mga biyaya at pagpapala at hindi niya tayo pababayaan. Alam mo ba na sa bawat hakbang mo, siya ay naroroon, handang magbigay ng lakas sa iyong mga mahihinang sandali. At habang ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok at paghihirap, naway matutunan mong yakapin ang katotohanan ng kanyang mga pangako. Kung ang iyong puso ay puno ng takot, alalahanin mong ang Diyos ay tapat. Kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, tandaan mo na ang Diyos ay hindi nawawala sa iyong tabi. Kung ikaw ay nagdududa, magtiwala ka na ang kanyang mga pangako ay matutupad. Lahat ng iyong pinagdadaanan ngayon ay hindi makakatalo sa kanyang kabutihan at katapatan. Udungs buday, situn mo nakikita, siya ang nakakita at patuloy na gumagalaw sa mga bagay na iyon. Ang kanyang mga plano para sa iyo ay mas mataas at mas mabuti kaysa sa lahat ng iyong pinapangarap at inaasahan.
Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, pagdurusa at paghihirap, ang Diyos ay magbibigay ng kaligayahan at kapayapaan. Tinutulungan niya tayo upang maging matatag sa mga panahon ng kabiguan at magbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Huwag mong kalimutan na ang lahat ng iyong pinagdadaanan ay may layunin. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang lumago sa pananampalataya, upang mas mapalapit sa Diyos, at upang maging isang buhay na saksi ng kanyang kabutihan at katapatan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita, ito sa patunay na siya ay may plano para sa atin. Isang planong puno ng pag-asa, tagumpay at kaligtasan. Huwag mong iisipin na ang iyong paghihirap ay walang kabuluhan. Sa kabila ng mga bagyong dumaan at patuloy na dumarating, ang Diyos ay nariyan. Kasama ka, hindi upang pabayaan ka, kundi upang patibayin ka. Ang bawat pagsubok ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pagkakakilanlan sa Diyos. Ang bawat pagluha ay may katumbas na ligaya at kaligayahan sa Diyos na darating. Ang mga panangako niya ay hindi matatapos. Patuloy kang binibigyan ng pag-asa at lakas upang magpatuloy. Huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay magaganap sa tamang oras. Ngayon, sa bawat hakbang na gagawin mo, alalahanin mo ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Siya ay tapat at hindi ka nag-iisa. Magtiwala ka, magtiwala sa kanyang plano. Magtiwala ka na ang kanyang mga pangako ay buhay at siya ay gagawa ng himala sa iyong buhay. Patuloy na magsikap, patuloy na magtiwala at patuloy na maghintay sa kanyang tamang oras. Ang bawat pag-asa ay magdudulot ng bagong kalakasan at bawat pangako ng Diyos ay tiyak na magaganap. Ngayon na natapos mo na ang pagninilay-nilay sa mga pangako ng Diyos, nais kong ipaalala sa iyo na ang kanyang mga salita ay buhay at totoo. Hindi ito mga salitang itinadhana lamang para sa isang partikular na panahon o lugar, kundi mga pangako na magpapatuloy hanggang sa kawalang hanggan. Ipinangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan at ang kanyang katapatan ay magpapatuloy kahit na tayo ay dumaan sa matitinding pagsubok. Alam niyang ang bawat hakbang na tinatahak mo ay may kasamang takot, pag-aalala at minsan ay pagdududa. Ngunit niyang matutunan mong magtiwala at magpatuloy dahil ang kanyang mga pangako ay tapat at matibay. Sa bawat araw na lumilipas, hindi mo kailangan maghintay ng perpektong panahon upang makita ang kanyang mga himala. Hindi mo kailangan maghintay ng mas magandang pagkakataon. Sa bawat sandali na ikaw ay dumaan sa pagsubok, doon ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong pananampalataya at magtiwala sa kanyang mga pangako. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi naglalaho, at higit sa lahat hindi nasusukat sa oras ng ating paghihintay. Ang kanyang mga pangako ay matutupad sa tamang panahon at siya ay tapat sa lahat ng kanyang ipinangako. Bago mo iwan ang oras na ito, nais kong imbitahan kang muling balikan ang mga salitang ito. Ano ang mga pangako ng Diyos na matagal mong hinahanap? Ano ang mga pangako na matagal mo nang pinagdarasal? Huwag mong kalimutan na hindi mo kailangang maghintay ng perpektong pagkakataon upang magtiwala sa Kanya. Ang Diyos ay gumagalaw kahit sa mga sandali ng kawalan ng seguridad, kahit sa mga oras ng pagdududa, at kahit sa mga pagsubok na hindi mo kayang daanan mag-isa. Magtiwala ka na siya ay nariyan at tapat na tutupad sa kanyang mga salita. Habang ang mundo ay puno ng takot at kaguluhan, huwag mong kalimutan na ang Diyos ay isang tagapagtanggol, isang lakas na hindi matitinag. Kapag dumaan ang mga bagyong dumarating at kapag ang iyong mga pangarap ay tila malayo, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa iyong buhay, tinutulungan kang magpatuloy. Ang kanyang mga pangako ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyo. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi isang pangarap na malabo, kundi isang katiyakan na magdadala ng pag-asa sa iyong puso. Ngayong natapos ang oras ng iyong pagninilay, nais ko na magsimula ka ng isang bagong hakbang. Ipagpatuloy mo ang pagtitiwala sa Diyos at sundin ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa katuparan ng kanyang mga pangako.
Walang hadlang na hindi malalagpasan ng iyong pananampalataya. Walang pagsubok na hindi mapagtagumpayan. Magtiwala ka at makita mong ang bawat hakbang na gagawin mo ay magdadala sa iyo patungo sa mas mataas na layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Bago ka magtapos sa pagninilay na ito, magsimula ka sa isang hakbang ng pananampalataya. Pumili kang magtiwala. Pumili kang magpatuloy sa paglakbay na ito dahil ang mga pangako ng Diyos ay magpapatuloy at magaganap sa tamang panahon. Ang iyong buhay ay puno ng pag-asa at ang Diyos ay patuloy na gumagalaw upang tuparin ang kanyang mga pangako. Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay at makita mong ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng lakas at tapang upang magsimula muli, upang lumago sa kanyang mga pangako, at upang magpatuloy sa buhay na puno ng kanyang kabutihan. At sa bawat hakbang, huwag kalimutan na ikaw ay hindi nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa bawat sandali. Magtiwala ka sa kanyang mga pangako at magpatuloy sa buhay na ipinagkaloob niya sa iyo.